Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay Martes, October 28, 2025. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon, hatid ng inyong independent weather forecaster, batay sa opisyal na datos mula sa Pag-asa. Kahapon ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season o northeast monsoon. Ibig sabihin, mararanasan na po natin ang mas malamig at tuyong panahon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kasabay ng amihan, posible rin nating maranasan ang epekto ng shear line na dulot ng banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterlies mula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, inaasahan ang mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Isa rin sa mga katangian ng amihan season ay ang pagbabago ng direksyon ng mga bagyo, kung saan mas madalas silang tumatama sa Visayas at Mindanao sa mga huling buwan ng taon. Sa kasalukuyan, 3 weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang amihan o northeast monsoon na magdadala ng mahihinang pag-ulan sa Batanes. Ikalawa, ang shear line na nagdudulot ng mga scattered rains sa Cagayan Province. At ikatlo, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa ring minomonitor ang isang low-pressure area na huling namataan sa layong 275 kilometers east ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Mababa na ang posibilidad na ito ay maging bagyo at inaasahang malulusaw o lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Gayunman, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Palawan at Visayas, kaya pinapayuhan ang mga residente na maging alerto sa flash floods at landslides. Weather forecast per region. Luzon, Batanes, mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Cagayan Province, kalat-kalat na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan dahil sa shear line. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga panandaliang ulan o thunderstorms sa hapon at gabi. Palawan at Visayas, malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa Palawan dahil sa low-pressure area malapit sa Kalayaan Islands, habang sa Visayas, particular sa Negros Island Region, Central Visayas at Eastern Visayas, ay may mga scattered rains dulot ng ITCZ. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mga pulo-pulong pag-ulan. Sa Mindanao, posible ang mga pag-ulan sa Dinagat Islands at mga kalapit na lalawigan dahil sa ITCZ. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga isolated rain showers at thunderstorms. At sa sea condition, inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng dagat, lalo na sa northern at western Luzon, dulot ng amihan. Samantala, sa silangang bahagi ng northern at central Luzon, katamtaman din ang pag-alon ng karagatan. Wala pong nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat dahil kapag may mga thunderstorms, posibleng lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Sa ating weather outlook, sa mga susunod na araw, inaasahang malulusaw o lalabas ng PAR ang low-pressure area sa may Kalayaan Islands. Bukas, posibleng magdala pa ito ng pag-ulan sa Palawan at pagdating ng Huwebes hanggang Biyernes, muling mararamdaman ang epekto ng Intertropical Convergence Zone lalo na sa Visayas at Bicol Region. Pagsapit ng Sabado, araw ng Undas, posibleng maranasan ang mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela at Aurora, dulot ng shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Sa kasalukuyan, mababa pa rin ang tsansa na magkaroon ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ito po ang pinakahuling 24-hour weather update, hatid ng inyong independent weather forecaster, batay sa opisyal na datos mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat, Pilipinas.